Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. O mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isang namang episode ng aking bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog, itong bago kong segment, napapanood po ninyo ito sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe, subscribe na po kayo. Papanood rin po ninyo ito sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page. Kung hindi pa po kayo nakafollow, follow na po kayo. At lagi na po ninyong aabangan itong aking bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Marami kasi laging nagtatanong sa akin araw-araw, Attorney, anong take mo dito sa issue na to? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya gumawa na ako nitong regular na segment na ito. At lagi nyo na lang aabangan ito, Ang Take Ko, Attack, ni Attorney Ricky Tumutorgo. O mga kabunyog, talo sa kaso si Man Scarpio. Yan. Ay, ano ba ito? Para, ito yata mga Duterte, lahat na lang talo Lahat talo. Doon sa ICC, talo si Kaufman. O dito naman sa lokal na korte. Yung sa RTC na final na kaso ni Man Scarpio, denied. Denied. Ano ito? Ito yung humihiling sila sa Quezon City Regional Trial Court na mag-issue ng TRO, Temporary Restraining Order, tungkol doon sa pagbubukas ng mga bank records ni Man Scarpio. Ay di ba kasi sinubpi na ng Justice Committee ng House of Representatives, sinubpi na ad testificandum at subpi na ducis tecum ang BIR, ang Bureau of Internal Revenue. Dala ang mga income tax returns ni Man Scarpio doon sa Kamara. Ngayon, ang ginawa ni Man Scarpio, nag-file ng petition para ibigay sa kanila yung TRO. Gusto nilang i-TRO ng Quezon City Regional Trial Court ang Kongreso na wag nitong bubuksan ang mga income tax returns ni Man Scarpio. Yan yung petition nila sa Quezon City RTC. Na wag daw, actually pinipigilan nila yung Kamara o yung Justice Committee na wag buksan yung kanyang ITRs. Ang sabi naman ng Quezon City RTC, moot in the academic na yan. Moot in academic na yan. Actually, ang ginawa ng BIR, kinumply yung subpina ng Justice Committee. Ang gusto sanang mangyari ni Man Scarpio doon sa kanyang petition sa TRO, orderan ng Quezon City Regional Trial Court, mag-issue ito ng temporary restraining order para yung BIR wag mag-comply doon sa subpina. Ibig sabihin kahit yung pagdala ng mga income tax returns niya, hindi dapat gawin ng BIR. Kumbaga wag mag-cooperate ang BIR. Kaya lang, wala namang lumabas na TRO ang Quezon City Regional Trial Court. Wala. Actually, ang nangyari na kasi dito kila Man Scarpio, kung saan-saan na lumapit ng Korte Suprema, nakailan silang petition for certiorari doon, may TRO din silang hinihingi. Hindi naman naglabas ng TRO ang Korte Suprema. Tapos nung walang nangyari sa Korte Suprema, sa Quezon City RTC sila, lumalabas nga, parang forum shopping na Kaya lang yung Regional Trial Court ng Quezon City, hindi rin naglabas ng TRO. O ngayon, ang ginawa ng BIR, dinala yung box kasi wala naman sa kanilang order na wag sundin yung subpina. Kaya lang pagdating doon sa Justice Committee, tinon over nila yung box. Kaya lang sabi nila, sa National Internal Revenue Code, hindi pwedeng buksan ang mga income tax returns kasi confidential. O ngayon, tuloy kanina nga, pinagdesisyonan uli yan ng Kamara Ang desisyon ng Justice Committee, sa Senate na lang yan buksan. Ngayon, so ibig sabihin, hindi naman napipigilan ni Man Scarpio yung Kamara.
Kasi na-submit na yung tax returns niya nandun na Oh. Kaya lang, ang sabi ng Quezon City Regional Trial Court, moot in the academic na ito. Tapos na ang hearing ng Kamara ay ang pinipetisyon doon ni Manscarpio, TRO sa Kamara, na wag nitong ituloy ang ginagawa nito tungkol sa pagbubukas ng kanyang income tax returns. Ay sabi ng Quezon City RTC, moot na ito Unang-una, hindi naman binuksan yung income tax returns. Sa Senate na bubuksan. Pero ang nandun kasi sa prayer o sa relief na hinihingi nila, yung House ang ipinapa-TRO nila na wag nitong buksan ang income tax returns. Anyway, sabi ng Quezon City RTC, moot na ito, dismissed na to. Kaya lang ayaw pa rin sumurinder ng kaso nila Manscarpio, mag-motion for reconsideration pa rin daw sila. Hindi pa daw hindi pa daw sila surrender. Kumbaga sa kanila, dapat magdesisyon pa rin daw ang Quezon City Regional Trial Court. Ayaw nga ang desisyon ng Regional Trial Court ng Quezon City. Kasi di ba na-discuss ko na dati yan, para sa Quezon City Regional Trial Court, kung ang Supreme Court nga na makapangyarihan ng korte, pinakamataas na korte ng bansa, hindi nakikialam sa impeachment, hindi nag-issue ng TRO, sila pa kaya na Regional Trial Court lang? O kaya, nung matapos na yung hearing sa Kamara, hindi naman binuksan yung income tax returns ng BIR ni Manscarpio, sabi ng Quezon City RTC, moot in academic na to, wala na itong petition na ito. Ayaw pa rin sumurinder nila Manscarpio, hindi daw, dapat desisyonan pa rin. Ang dami nang inaabalan nitong kampo ng mga Duterte. Sa Supreme Court lang, nakailang petitions na sila. Tapos ngayon, mayroon na naman sila sa Quezon City RTC. Tapos inano na ng Quezon City RTC, dinispose na moot in the academic na nga. Wala na ito. Tapos na to. Ayaw pa rin sumurinder. Dapat daw, desisyonan pa rin ng Quezon City RTC yung mga issues doon kasi napaka-importante daw ng mga issues na yun. Ay, ewan ko dito sa kampo ni Manscarpio. Forum shopping na to Forum shopping na. Anyway, ito mga kabunyog. Magandang balita ito. Ang PDEA, bini-verify na ang katotohanan doon sa mga binunyag ni dating Senador Sonny Trillanes tungkol kay Sami Uy. Alam naman natin na ang mga binunyag ni dating Senador Sonny Trillanes na itong si Sami Uy na nakaprontera bilang ang frontera nito, ang front nito, daw siya, kilalang negosyante sa Davao City. Pero ayon kay Trillanes, hindi. Drug lord umano itong si Sami Uy. Sa katunayan, ayon sa kanya, dahil sa kumbaga, ang negosyo nito sa illegal na droga, nagbibigay siya sa mga Duterte. Present ni Trillanes doon sa Justice Committee na mula 2011, 2012 ba yun? Nakapagpadala ng kabuuang 181 million itong si Sami Uy kay Sara, kay Manscarpio, kay Rodrigo Duterte, kay Pulong, kay Baste, pati doon sa mag-ina na kay Hanilit Abansinya at Kitty Duterte, pinadalhan pa nito ni Sami Uy. Kaya ngayon yan yung pinaka-laman ng mga binunyag ni Trillanes dun sa House na tumatanggap ng pera galing sa illegal na droga itong mga Duterte. At ang patunay niyan, yung mga pera na pinadala ni Sami Uy. Ang matindi dito, cheque yung inisyu ni Sami Uy. Na nakapangalan kay Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, kay Manscarpio, kay Pulong, kay Baste, kay Hanilet, kay Kitty. Kumbaga hindi mo talaga matatakasan kasi nakapangalan Yung nagpadala, siyempre, pangalan niya, yung cheque. Yung pinadalhan ng cheque o kung kanino yung pera doon nakapangalan, nandun. Paano mo tatakasan yan? At ano naman ang transaksyon ng pamilya Duterte kay Sami Uy? Kaya ngayon, ang sabi ni Trillanes, actually, di ba, nung in-interview ko nung Lunes si Trillanes nung April 27,
Sabi ko, anong ebidensya na itong si Sammy Oy ay involved sa illegal na droga? Ang sabi niya, doon sa sinumpaang salaysay o sa affidavit ni Las Cañas at ni Bato-Bato, nababanggit yan si Sammy Oy na yan daw ay negosyante sa frontera lang pero drugs talaga ang negosyo, sabi ni Trillanes. At nalaman niya yan kay Las Cañas. Bahagi iyan nung mahabang sinumpaang salaysay o sworn affidavit ni Las Cañas. Kaya ngayon, pinakita ni Trillanes na nagbibigay yan ng pera sa mga Duterte. At pinakita niya yung ano, yung mga checking, yung ano niyan, yung mga transactions, anong pitsa nagdeposito, magkano, kanino pinadala. Umabot nga ng tinotal 181 million yung galing lang kay Sammy Oy. So ngayon, chine-check na niya ng PIDEA. Iniimbestigahan na ng PIDEA. Ha? Itong Philippine Drug Enforcement Agency natin. Para ikumpirma talaga, i-verify kung itong ang si si Sammy Oy ay involved sa illegal na droga. Yun. Kaya maraming maiimbestigahan dito. Actually, yung mag-asawang si Mans Carpio at si Sara Duterte, iniimbestigahan na rin itatax audit na rin ng BIR. Tapos ito namang si Sammy Oy, iimbestigahan na rin ng PIDEA. Kung totoo nga na ito'y involved sa illegal na droga, kung totoo na ito ay nagpapadala ng pera sa mga Duterte. Kaya dahil yan sa mga binunyag ni dating Senador Sani Trillanes. Kaya lalalim pa ito mga kabunyog. Posibleng marami ditong makakasuhan. Tinanong ko nga si dating Senador Sani Trillanes, bakit hindi ka ginagantihan ni Sammy Oy? Ibig sabihin, nung pinangalanan mo siya, ganun kaseryosong aligasyon, dapat nag-ano ka agad siya, di ba? Nag-counter ka agad. Nag-counter ka agad. Kasi si Trillanes ganun eh. Nung sinabihan ni Duterte, ni Digong, nung presidente pa si Duterte, di ba? Sabi ni Digong, yan si Trillanes, mayroon yang accounts, foreign accounts sa bangko sa Singapore. Ang ginawa ni Trillanes, pumunta ng Singapore, may kasama pang media. Pumunta siya doon sa bangko na sinasabi ni Digong, ni Duterte, tapos inano niya yung bank account, yung account number, wala naman daw ganung account. Dinapahiya si Digong. Ganun din dapat sana ang ginagawa nito ni Sammy Oy para malinis ang pangalan niya at kasuhan niya si Trillanes. Pero hindi. Hindi nagsasalita si Sammy Oy, hindi rin kinakasuhan si Trillanes. Bakit? Ang paliwanag ni dating Senador Sani Trillanes, hindi yan. Hindi gagawin niya ni Sammy Oy kasi lalong mauungkat kapag nagkaso siya. Siyempre lalong mabubuksan ang mga detalye niyan. Kaya parang ang pinili na lang ni Sammy Oy manahimik. Kaya lang sa PIDEA hindi. Gustong imbestigahan ng PIDEA. So PIDEA na ngayon ang nagbe-verify nung mga binunyag ni Trillanes. Ayan, abangan natin. Mukhang maraming makakasuhan dito. Mga kabunyog, mga kababayan. Itong binunyag ni Senador Ping Lacson, nung isang araw lang ito. Alam naman natin ang mga balibalita ng power grab na mayroon daw destabilisasyon, mayroong people power na susuportahan ng military, na pinaplano itong mga pro-Duterte, itong mga DDS. Matagal na yan, paulit-ulit na yung balita na ganyan. Pero may binalita na naman si Senador Ping Lacson, kumpirmado niya daw, verified niya. Siyempre may connection si Senador Ping Lacson sa military at saka sa PNP. Sabi ni Senador Ping Lacson, confirm sa reliable source niya na mayroong galawan ngayon, gumagalaw na naman lalo na itong mga retired military officers, gumagalaw para manawagan ng people power. At pag naganap ang people power, susuportahan ng military. Yan ang sinasabi ni ano ito, power grab na naman ayon kay Senador Ping Lacson. Bagamat sinasabi ng military at ng PNP na hindi totoo yan, wala silang namumonitor na ganyan, pero alangan namang magsisinungaling, alangan namang magbabalita ng ganyan si Senador Ping Lacson na wala talaga siyang source. Siyempre mayroon. At saka, nito talagang nakaraang mga araw, ang mga DDS, halimbawa, napanood ko yung sabi ni Attorney Harold Respicio. Ito ang DDS ito, Vice Mayor ng isang bayan doon sa Isabela. Sabi nito,
revolusyon ang inaano daw pag-aalsa na. Kaya parang ang nagiging ano dito tema ng mga DDS, pag-aalsa Araw-araw nag-rally sila doon sa may sa Korte Suprema. Hinihiling nila na ano lang, pabalikin na daw sa Pilipinas si Duterte. Kaya itong mga nakaraang araw, ah, lalo na nito, siyempre mainit yung issue ng impeachment, sinasabayan nila itong impeachment, nananawagan sila ng mga ano, mga rally, no? Kahit ang mga retired military officers na DDS, maingay din talaga ngayon. Ha? Kaya sabi ni Senador Ping Lacson, mayroon niyang mga pinaplano, mayroon niyang planong power grab. Kaya lang, hindi naman daw nakakakuha pa ng suporta. Ngayon, sabi ng Malacanang sa pamamagitan ni Yussi Claire Castro, ah, ah, Palace wants probe on alleged power grab plot. O yan. Kumbaga, ang panawagan ng Malacanang, seryosuhin yan. Kasi mahirap na magkampante. Lalo na ngayon na masyadong mainit ang sitwasyon. Dahil nga dito sa impeachment kay Sara. At saka, syempre, itong krisis ngayon na napakataas ng presyo ng gasolina, ng petrolyo, tapos mataas ang presyo ng mga bilihin, at saka itong mga issue ng korupsyon, ginagamit ng mga DDS, ng mga pro-Duterte para galitin ang taong bayan. Kaya medyo mainit talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya sabi ng Malacanang, imbestigahan kasi seryoso yan kung totoo nga ba yan. Kasi siyempre galing kay Senador Ping Lacson ang impormasyon. Siyempre, si Senador Ping Lacson pa naman, mayroon niyang mga connections pa sa military, sa PNP. Anyway, yan ang panawagan ng Malacanang, imbestigahan ang sinasabing power grab. Pero sa totoo lang, nahihirapan naman talaga ang mga DDS. Matagal na nilang gustong mangyari yan, people power, kudeta. Wala naman nangyayari kasi wala na rin silang pwersa. Kaya lang, tama naman si Yussi Claire Castro, imbestigahan pa rin, paniguro. Kasi iba yung sitwasyon ngayon, mainit Grabe ang siyempre nandiyan ang impeachment kay Sara. Okay, mga kabunyog, mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.